Walang ibang hangad si Jocelyn kung hindi ang matutunan siyang mahalin ng asawa. Isang walang pagmamahal na kasal ang nangyari sa kanila ni Carter. One-sided love. Gayunpaman, sa loob ng 2 taong pagsasama ay puno ng pag-asa si Jocelyn na matututunan na rin siyang mahalin ni Carter. Ngunit laking pagkakamali niya dahil sa araw mismo ng second anniversary nila ay inabot nito sa kanya ang divorce agreement. Puno ng sakit at pagkadismaya ay pumayag siya kahit na noong araw sana na yon ay gusto na niyang sabihin ditong buntis siya. Ngunit bigla na lamang namatay ang lolo ni Carter at iniling nito na kung pwede huwag na lamang silang maghiwalay at ayusin nila ang kanilang pagsasama. Kaya sinabi niya na susugal siya muli at aasa na baka isang araw ay matututunan na siyang mahalin ni Carter. Hanggang sa isang araw ay nasangkot siya sa aksidente kung saan ay ang una niyang tinawagan ay si Carter para magpasaklolo. Gusto niyang mabuhay. Gusto niyang mabuhay ang mga anak niya. Iligtas mo ko. Iligtas mong mga anak natin. Tumigil ka. Palagi tayong gumagamit ng proteksyon. Kaya napaka-imposibleng sinasabi mo. Doon siya nagising sa katotohanan na hanggang sa mga oras na yon ay walang ibang mahalaga dito kundi ang unang minamahal nito. Mas inuna nitong puntahan ito kaysa ang iligtas siya at ang anak nila. Patatawarin niya ba ito sa kabila ng pagkawala ng mga anak niya? Sa ngalan ng kanilang pagsasama, kahit na labis ang pagsisisi nito sa nangyari. O tuluyan na niya itong papalayain at hahayaang maging masaya sa piling ng pinakamamahal nitong babae. Napalingon si Jocelyn sa pinto ng banyo nang marinig niya ang tunog ng lagaslas ng tubig na nagmumula doon at alam niyang si Carter ay naliligo. Tumayo si Jocelyn mula sa kama habang hawak-hawak niyang kumot at bahagyang namula pa ang kanyang muka nang maalala niyang mga nangyari kagabi sa pagitan nila ng kanyang asawa. Bagamat 2 taon na silang kasal, ay hindi pa rin niya maiwasan ang hindi makaramdam ng hiya tuwing nagniniig sila. Napatayo siya ng tuwid at binitawan ng kumot na hawak niya nang bigla na lamang tumigil ang tunog ng gripo sa banyo. Ilang sandali pa nga ay mabilis nang lumabas mula sa banyo si Carter na nakatapis lamang ng towel sa ibabang bahagi ng katawan nito. Hindi niya maiwasan ang hindi pamulahan ng muka nang mapatitig sa hubad na katawan nito, lalong-lalo na sa mga abs nito. Iniiwas niya ang kanyang tingin mula dito. Nang makita siya nitong nakatayo sa tabi ng kama ay biglang napatanong ito sa kanya. "May kailangan ka ba?" Tanong nito sa kanya habang nagpupunas ng basa nitong buhok. "Wala naman, gusto ko lang sabihin sa'yo na handa na ang almusal." "Hihintayin na lamang kita sa ibaba." Mahinang sabi niya na lamang dito at pagkatapos ay mabilis nang lumabas ng silid at hindi na inintay ang magiging sagot nito. Hindi niya maiwasan ang hindi makaramdam ng excitement para sa sorpresa niya rito. Pagkababa niya ay mabilis siyang dumiretso sa kusina at pagkatapos ay maingat na nilabas ang inihanda niyang cake at nilagay sa gitna ng hapagkainan. Hawak-hawak niya sa isang kamay niya ang ultrasound picture at hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng matinding kaba. Sa araw na yon ay ang kanilang pangalawang anibersaryo ng kasal at yun din ang naisip niyang pinakamagandang oras para sabihin sa kanyang asawa na siya'y nagdadalang tao na. Ilang araw na rin siyang naghihintay ng tamang oras para ipagtapat dito tungkol sa pagbubuntis niya pero naisip niya na malapit na nga palang anibersaryo nila kaya hinintay niya na lamang ang araw na yon. Nang bumaba si Carter sa kusina ay hindi niya naiwasang hindi mamangha sa kagupuhang taglay nito. Nakabihis na ito ng makababa at nakasuot ito ng hand-tailored black suit na mas lalo lamang nagpapagwapo dito. Hindi niya na muna kagad sinabi dito tungkol sa kanyang sorpresa. Dahil hinayaan na lamang niya munang makakain ito at nang matapos sila ay inihanda na niyang kanyang sarili sa kanyang pagtatapat. Hinawakan ni Jocelyn ang ultrasound picture sa kanyang kamay at pagkatapos ay huminga ng malalim. "Carter, may sasabihin ako sa'yo." Kinakabahang saad niya dito. "Just in time, may sasabihin din ako sa'yo." Sagot nito at pagkatapos ay nagpunas ng bibig. Bahagya siyang nagulat dahil sa sinabi nito at pagkatapos ay sinabing, "Ikaw na munang mauna," nangingiting sabi niya rito. Hindi naman ito sumagot sa kanya, bagkus ay tumayo at pagkatapos ay binuksan itong drawer at minilabas doong dokumento gamit ang kamay nito. Humarap ito sa kanya at pagkatapos ay inubot nitong hawak nitong papel sa kanya. "This is the divorce agreement. Please take some time to read it." Walang emosyong sabi nito sa kanya.
Natigilan siya nang marinig niya ang sinabi nito at pinigilan niya ang sariling magpakita ng kahit na anumang emosyon, kung hindi tanging pagkagulat lamang. Pilit niyang kinalmang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim, ngunit pakiramdam niya tila ba daan-daang kutsilyo ang tumatarak sa dibdib niya ng mga oras na yun. Divorce agreement? Parang tinangay ng hangin ang utak niya ng ilang sandali pagkatapos niyang marinig ang sinabi nito. Walang lumabas na kahit na ano sa kanyang bibig dahil wala siyang maapuhap na isasagot dito hanggang sa mabilis din naman siyang nakabawi mula sa kanyang pagkagulat. Gusto mo akong hiwalayan? Hindi makapaniwalang tanong niya dito. Tinanggal lamang nito ang bara sa lalamunan at walang ibang sinabi. Habang hawak-hawak niyang ultrasound picture ay gusto niya sana itong tanungin na wala bang paraan para magbagong desisyon nito. Paano kapag sabihin niya dito nagdadalang tao na siya ay magbabago kaya? Pag-iisipan kaya nito ulit ang desisyon nito? Bumalik na si Roxanne. Gusto ko nang tapusin ang kasal natin ng mas maaga kaysa sa pinagkasunduan. Tapusin na natin ito ng mas maaga ng 1 taon. Sabi nito na wala malang paligoy-ligoy. Alam ko medyo mabilis pero yung hawak mo isang draft agreement. Basahin mo na muna nakasadya na tumigil ka ng kahit na anong gusto mo. Basta kaya kong ibigay ay ibibigay ko. Dagdag pa nito sa kanya. Sige, babasahin ko ito mamaya. Sagot niya rito at pagkatapos ay nilukot niyang hawak na ultrasound picture sa isa niyang kamay at nilagay sa kanyang likod. Dahil sa pagpipigil niyang magpakita ng kahit na anumang emosyon dito ay namuong mga butil ng pawis sa kanyang noo. Alam niya na hindi na niya kailangan pang ipakita dito ang hawak niyang iyon dahil wala nang silbi pa yon. May sasabihin ako sa'yo, sabi nito sa kanya nagpaangat ng tingin niya rito at pinilit niyang sarili niyang ngumiti sa harap nito. Ano yun? Tanong niya rito. Ikaw na magsabi kay Lolo na maghihiwalay na tayo dahil kapag ako nagsabi, paniguradong hindi siya papayag, sabi nito sa kanya. Sige, naintindihan ko. Sagot niya rito. Isa lamang siyang ordinaryong babae at ang kanyang pamilya ganun din naman. Ang kanyang iniisang nurse at ang kanyang ama naman ay wala nang ginawa kung hindi ang mag-inom at ang magsugal na lamang sa araw-araw. Ang isang katulad niya na nanggaling lamang sa isang mahirap na pamilya ay hindi kailanman makakapantay sa antas ng pamumuhay ng pamilya ng mga De La Rosa kahit nakatiting lamang ngunit dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari ay nagkakilala ang kanilang mga pamilya. Isang araw ay pinagplanuhan ng mga karibal sa negosyong ama at lolo ni Carter na nagresulta ng isang aksidente sa sasakyan. Ang aksidenteng iyon ay naging resulta ng pagiging magkakilala ng lolo ni Carter dahil hindi inaasahang mapadaan ng kanyang ina sa naturang pinangyarihan ng aksidente at bilang isang nurse ay tinulungan niya mga ito na naging dahilan kung bakit nakaligtas sa mga to sa bingit ng kamatayan. Pagkalipas ng ilang taon ay namatay ang kanyang ina dahil sa cancer. Dala ng pag-aalala nito sa kanya dahil ang kanyang ama isang sugarol ay lihim pala itong nakipag-ugnayan sa pamilya De La Rosa. Pagkatapos ng maraming taon na tiniling sa mga ito, nabigyan siya ng tulong pagkatapos nitong malaman na ilang taon na lang palang itatagal nito sa mundo. Nang malaman itong sitwasyon ng kanyang ina, ay agad na gumawa ng isang desisyon ng lolo ni Carter at hindi na ito nagdalawang isip pa. Yun ngayang pagpapakasal ni Carter sa kanya sa sandaling makagraduate na ito sa kurso nito. Noong mga panahong iyon ay tandang-tanda pa niya mga salitang binitawan ni Carter sa kanya. Pwede kitang pakasalan at pwede kong ibigay sa iyong apelyido ko, ngunit hindi ang puso ko. Tatagal ang pagiging kasal natin ng 3 taon, ngunit pagkatapos ng 3 taon ay gusto kong ikaw na mismo magsabi kay Lolo na gusto mo na ng diborsyo upang hindi kami magkaproblema. Sumang-ayon siya sa gusto nito at gumawa rin ng pangako na pagkatapos ng lahat ikusa siyang aalis. Hindi nga nagtagal, pagkatapos ng engagement ay kinasal sila. Kinampanan nitong lahat ng responsibilidad bilang asawa sa kanya. Ang alagaan siya, protektahan at tratuhin siya ng mabuti. Naiinggit ang lahat sa kanya nang magpakasal siya sa isang mabuting lalaki at mabuting asawa. Ngunit tangi siya lamang ang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit sila nagpakasal na dalawa. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kasunduan lamang. Alam niya sa sarili na ang lahat ng ibinigay sa kanya nito na mga mamahaling mga bagay at mga damit ay walang kinalaman ng pag-ibig kung hindi dahil sa pagtupad lamang nito ng obligasyon bilang asawa niya. Kung may minamahal man ito ay ang katawan niya lamang, ngunit siya sa sarili niya alam niya kung ano ang tunay na nararamdaman niya para rito. 3 taon ang pinangako nito, ngunit ngayon ay bumalik na ang pinakamamahal nitong babae na sa loob ng 2 taon nila bilang mag-asawa ay nanatili pa rin pala ito sa puso nito at yun na nga ang tamang oras
para bumitaw sa pagsasama nilang dalawa. Yumuko siya at pagkatapos ay inabot ang divorce agreement, nilapag niya sa lamesa ng ilang sandali. Hindi pa niya natatapos ang kanyang kinakain ngunit nawala na siya ng gana. Dahil sa mga sinabi nito sa kanya at plano na sana niyang bumalik sa kanyang silid. Nang bigla na lamang hilahin ni Carter ang kamay niya upang pigilan siya sa kanyang pag-alis. Bahagyang may tono ng pagkainis ang boses nito, nang pahintuin siya nito. Hindi pa ako tapos sa sinasabi ko, galit na sabi nito sa kanya. Kapag nagsabi ka kay Lolo na gusto mo nang makipaghiwalay ay tatanungin niya talagang dahilan, sigurado ako. Nung nagpakasal ka sa akin, hindi ba sabi mo napupusuan ka sa loob ng maraming taon? Ngayong pinalayan na kita, hanapin mo na lang ang taong yun at hanapin mo sarili mong kaligayahan. Sabihin mo na na-realize mo na hindi mo pala ako mahal at mahal mo pa rin ang taong yun. Sa ganitong klase ng sagot, baka sakaling makumbinsi mo siya na payagan na tayong maghiwalay. Mahabang sabi nito sa kanya. Tumango siya rito bilang sagot. Oo, sasabihin ko sa kanya eksaktong mga sinabi mo. Pagkatapos na sabihin yon, kaagad niyang hinila ang kanyang kamay, mula rito hindi na siya makapaghintay na makabalik sa kanyang silid. Kung mananatili pa siya doon baka masabi niya ritong mga iniisip niya, na ayaw niya makipaghiwalay dito. Nasa kalaunan baka pagsisihan pa niya, ngunit bigla nitong inabot ang isa niyang kamay at inuunat yon. Pilit nitong binubuksan ang nakasara niyang palad. Bigla siyang kinabahan ng mga oras na yun at bahagya pang nalaki ang mga mata. Dahil sa ginawa nito kaya mabilis siyang umatras at lumayo dito. Dahil sa takot na baka makita nitong nasa kamay niya. Nakita niyang panlalambot ng ekspresyon nito dahil sa naging reaction niya. Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ka ba komportable na lumalapit ako sa'yo? Tanong nito sa kanya. Hindi. Mabilis na tugon niya at mas nilayo pang sarili dito. 2 taon na tayong kasal at nakatira sa isang bubong. Sa tingin mo hindi ko alam na nagsisinungaling ka? Tanong nito na kinalingon niya. Taimtim tong nakatitig sa kanya, nag-iwas siya ng tingin at pagkatapos ay napabuntong hininga. Wala naman, maikling sagot niya rito. Magpahinga ka na muna. Sumusukong sabi nito sa kanya at pagkatapos ay napansin niyang bigla na lamang tong napasulyap sa nakasara pa ring kamay niya. Ano yung nasa kamay mo at sobra yatang higpit ng hawak mo? Mahinang tanong nito sa kanya na bahagya pang nakakunot ang noo. Dahil sa magkahalong kaba at frustration, ay mabilis. Nang tinapon niyo sa basurahan na tila ba isang mainit na pagkain at napaso siya. Pagkatapos ay pinilit ng ngumiti. Wala naman, isang basura lang. Nakalimutan ko palang, hawak-hawak ko pa rin at nakalimutan kong itapon. Sagot niya rito. Nang mga oras na yun, hindi niya alam kung gaano kasakit ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Pakaramdam nga ni Jocelyn ay tila ba nilabas yun at nilagay sa sangkala na tinati sa dalawa at nai-imagine niya pang tumutulong dugo mula dito at ang bawat hati nito ay mas pininong palalo. Ang kanyang puso'y punong-puno ng paghihirap ng mga oras na yon. Carter de la Rosa, bulong niya mula sa kanyang puso. Paano maghihiwalay ang dalawang mag-asawa na maayos naman ang pagsasama dahil lang sa itinakda nilang paghihiwalay nila nung una pa lamang? Nang magpakasal siya rito'y gumawa siya ng isang padalos-dalos na desisyon. At sumugol siya sa ginawa niya, ngunit ngayon, na kailangan na nilang maghiwalay at sobrang pagdadalamhati at sakit ang nararamdaman niya. Napakabobo mo, Jocelyn. Umasa ka na mamahalin ka niya pero ayan tuloy ang napala mo. Paggalit niya sa kanyang sarili. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at tila ba nasusuka siya. At kaagad siyang nilapitan ni Carter at walang pasabing binuhat siya nito. Dala ng pagkagulat sa ginawa nito hindi siya nakapag-react agad, ngunit makalipas lamang ilang sandali nakabawi rin siya. Bitawan mo ko, marunong kong pumunta sa silid kong mag-isa. Sabi niya ritong hinaluan ng galit at inis ang kanyang tinig, ngunit sa halip na ibaba siya nito'y inasar. Hindi ka na nga halos makagalaw pero nanlalaban ka pa rin. Manahimik ka na lang at hayaan mo kong buhatin ka dahil wala ka rin namang magagawa. Banayad na sabi nito gamit ang kaakit-akit na tinig nito. Ang tinig nito ang lagi niyang naririnig sa loob ng 2 taon at aaminin niya na tila ba isang musika yon sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay bigla na lamang itong nakipaghiwalay sa kanya. Napakurap siya dahil sa kanyang mga naiisip at hindi niya inaasahang tumulong kanyang mga luha na kanina pa niya pilit na pinipigilan. Rereglahin na siguro ako, sagot niya rito. Narinig niyang mahinang pagtawa ni Carter. Hindi ka na maliit na bata pero umiiyak ka pa rin dahil sa iyong regla? Tumahan ka na tatawag ako mamaya ng doktor na susuri sa'yo. Sabi nito sa kanya.
Mabilis naman niyang pinunasan ng mga luha sa kanyang mga mata at umirap dito. Hindi ako umiyak, matigas na sabi niya. Siya ay isang lula at hindi niya alam kung anong iniiyak niya. Okay, hindi ka umiyak. Hindi ka umiyak. Pagsang-ayon na lamang nito sa kanya. Nakalipas ang ilang sandali nang bigla na lamang naman tong nagtanong sa kanya. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino siya? Nalito si Jocelyn dahil hindi niya alam kung sino ang tinutukoy nito. Siya? Wala sa sariling napatanong siya. Hindi ba sabi mo may lalaking minamahal mo sa loob ng ilang taon? Na-curious lang ako kung sinong maswerteng bumihag ng puso mo. Tanong sa kanya ni Carter. Bigla siyang napatitig sa gwapong mukha nito at pagkatapos ay napabulong sa kanyang isip. Walang iba kung hindi ikaw yun, Carter. 10 taon na kitang minamahal. Matinding kirot ang naramdaman ni Jocelyn sa kanyang puso ng mga oras na yon. Napakuyom siya ng kanyang mga kamay at sumagot ng mahinahon. Hindi na mahalagang malaman mo pa kung sino siya dahil meron na siyang ibang mahal at balak na magpakasal muli. Bahagyang kumunot ang noon ni Carter nang marinig niyang sagot ni Jocelyn. Magpakasal ulit? Nag-asawa na siya? Gulat na tanong niya sa naging sagot nito. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, hindi niya mapapantayan ang lalaking iyon na may asawa na sa puso nito. Bahagya itong tumango. Napilitan siya sa pagpapakasal sa babaeng pinakasalan niya dahil sa pamilya niyang pinakasalan isang taong hindi naman niya mahal. Ngayon, bumalik ng babaeng totoong minamahal nito at malapit na silang ikasal. Sagot nito, nang marinig niyang sinabi nito hindi niya maiwasan ng hindi magalit sa lalaking tinutukoy nito. Pwes, isa siyang basura. 2 babaeng sinaktan niya at niloko sa iisang pagkakataon. Galit na sad niya at pagkatapos ay napabuntong hininga. Ang mga lalaking katulad na ganun, hindi mo dapat nagugustuhan. Kung may pagpipilian ka naman ay maghanap ka ng iba, yung mas magiging masaya. Hindi katulad ng isang yun. Pagalit na sad niya rito. Alam ko, sagot nito. Natahimik siya. 10 taon na niya itong nagugustuhan at halos buong kabataan na nito yon. Napakahabang taon ng 10 taon at alam niyang mahirap nitong mabago pa. Alam niya na kung may pwede lang pumalit sa taong yon pagkatapos ng mahabang panahon na yon, ay malamang sa malamang ginawa na sana. Ang pag-ibig na sobrang lumalalim na mahirap kalimutan at alam niyang hindi yun basta-basta na lamang mawawala kahit na lumipas ang maraming taon dahil mananatili lamang ito doon. Carter, alam mo bang 10 taon na kitang mahal? Ang taong sinasabi ko'y ikaw at wala nang iba pa. Naikuyom ni Jocelyn ang kanyang kamay at sinabi yun sa kanyang isip. Nakita niyang nagsalubong ang kilay ni Carter. Tumingin ito sa kanya tila ba may iniisip. Jocelyn, biglang tawag nito sa kanya. Sagot niya rito. Wala, umiling siya bilang sagot dito. Bigla siyang napaisip na tila ba pakaramdam niya siyang tinutukoy ni Jocelyn sa sinasabi nito. Ngunit iminaksin na lamang niya yun sa kanyang isip. Napaka-imposible na siyang tinutukoy nito na lalaking mahal nito. Naalala niya na noong ikakasal pa lamang siya'y sinabi sa kanya nito na 8 taon na niyang gustong taong yon. Pero nung panahong iyon ay 4 na taon pa lang silang magkakilala. Kaya sigurado siya na hindi siya yon, ibang tao to. Pagkaalis ni Carter ay mabilis siyang bumaba sa kusina upang hanapin sa basurahan ang tinapon niya kaninang ultrasound picture. Mabilis niya rin namang nahanap ito at pagkatapos ipinakinis to sa ibabaw ng mesa upang itago niya ulit. Pagkatapos niyang maayos ito'y bigla na lamang sumama ang pakiramdam niya at tila nahihirapan siyang huminga. Baka pagod lang ako, sabi niya sa kanyang isip kaya naisipan niyang pumunta sa sala upang magpahinga. Kaagad siyang nahiga sa sofa at hindi niya namalayan nakatulog na pala siya. Hanggang sa bigla na lamang nagring ang kanyang cellphone na dahilan ng pagkagising niya agad niyang sinagot ang tawag. Sagot niya dahil hindi pa rin siya lubusang gising at namumungay pa rin ang kanyang mga mata. Natutulog ka pa rin? Bumungad sa kanyang tinig ni Carter na napakabanayad na katulad pa rin ng dati. Kakagising ko lang, sagot niya rito. Malapit na magtanghali, tandaan mo, bumangon ka na't kumain. Naibigay ko na pala kay Kent ang regalo ko at inihanda niya na ito mamaya. Sabi nito, agad na napakunot ang noon niya nang marinig niya ang sinabi nito. Regalo? Anong regalo? Wala sa sariling tanong niya dito. Regalo para sa 2nd anibersaryo ng kasal natin. Hindi naman porket nag-file ako ng divorce kaninang umaga at hindi pa naman ito natatapos. Kaya kinikilala pa rin kita bilang asawa ko at alam ko pa rin naman na mga obligasyon ko sa'yo. Kung meron kang gusto pa sabihin mo lang sa akin. Sabi nito, napabuntong hininga siya dahil sa sinabi nito. Bakit ba kasi ito ganito? Napaka-maalalahan nito at napaka-perpekto. Wala man lang siyang nakikitang mali dito
Ang mali lang hindi siya nito nagawang mahalin. Nahila siya mula sa kanyang pag-iisip nang marinig niyang muli ang tinig ni Carter. Gusto kong humingi sa iyo ng pasensya dahil nagkaroon ng konting problema. Sa regalo kaya binigyan kita ng isa pa, sabi nito. Okay, salamat. Simpleng sagot niya dito at hindi niya alam ang mararamdaman niya ng mga oras na yon. Bigla niya tuloy naalala na noong nakarang buwan ay pumunta sila sa isang jewelry auction kasama to. May isang pares ng Jasper na hikaw sa auction na tumugma sa jade na bracelet na binigay ng lolo nito sa kanya noon. Emerald green ang mga ito. Magaganda sa kanyang paningin at hindi niya may tagong nagustuhan niya mga yon sa unang tingin pa lamang niya. Hindi niya alam na nakaplastar pala sa buong mukha niyang pagkamangha niya sa mga yon kaya biglang sinabi sa kanya ni Carter na kung gusto may ikukuha kita ng katulad ng mga yon, sabi nito. Napailing siya. Huwag na, masyadong mahal ang mga yon. Sa kabila ng pagiging kasal nila kahit na may kasunduan sila ay nahihiya pa rin siyang gumastos ng malaking pera. Lalo na't pera yun ni Carter na kung tutuusin ay hindi niya naman pinagpaguran. It will be our second anniversary soon. Kaya isipin mo lang na regalo ko yun sa'yo at kung nahihiya ka na tanggapin yun, bakit hindi mo na lang ako bigyan ng regalo bilang kapalit? Nakangiting sabi nito sa kanya at sa hindi inaasahan ay nagkaroon nga siya ng ereregalo sana dito. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ang inihanda niyang regalo sana niyang inihanda nito ay nasira dahil lang sa pagbanggit nito ng diborsyo. Hindi niya tuloy maiwasang na tila ba nararamdaman ng Diyos na walang mangyayari sa kanilang dalawa at yun ang tamang oras para maghiwalay sila. Ilang sandali pa nga pagkatapos nilang mag-usap ni Carter sa telepono ay kaagad na dumating sa kanilang bahay si Kent. Agad nitong inabot sa kanyang regalong sinabi nito kaninang magkausap sila sa telepono. Regalo? Muli niyang naitanong sa kanyang isip habang nakatitig sa hawak niya. Naghanda siya ng isang regalo niya na ilang araw niyang pinag-isipan. Kaya lang ang nakakalungkot ay hindi nito ito gusto. Aalis na sana si Kent pagkatapos nitong maibigay sa kanyang regalo ni Carter. Nang pigilan niya to, hinila niya ito hanggang sa kusina at pagkatapos ay binuksan niya ang ref at maingat na nilabas doon ng cake. Ako mismong gumawa nitong cake at gusto kong tulungan mo at dalhin natin to sa kanya. Sabi niya kay Kent na bahagyang natigilan dahil sa sinabi niya. Biglang naalala ni Kent ang mga salitang sinabi sa kanya kanina ng kanyang boss na si Carter. Kung sabihin niya na dalhan mo ako ng cake ay tumanggi ka. Bilin nito sa kanya kanina. Napatingin siya kay Jocelyn at hindi niya alam kung tama bang sabihin niya dito ang mga binilin sa kanya ng kanyang boss. Ilang minuto siyang nag-isip at nagdalawang isip ngunit pinili niya pa rin na sabihin dito ang totoo. Sinabi ni Mr. De La Rosa na hindi siya mahilig sa matamis. Alam niyang mahilig ka raw sa matamis kaya hiniling niya na ikaw na lamang daw ang kumain. Sabi nito. Naikuyom ni Jocelyn ang kanyang mga kamay nang marinig niyang sinabi nito. At halos manghinang kanyang mga tuhod. Hindi na siya nagmatigas pa sa tauhan ni Carter na si Kent at hindi na niya pinagpilitan pa ang gusto niya. Pagkaalis nito ay dinala niya ang cake sa silid niya ngunit nang nasa pinto na siya ng silid ay bigla na lamang siyang nadulas. Dahila na may bagsak niya ang cake, mabuti na lamang at hindi siya napano at dahil napasubsob lamang siya sa sahig at naitukod niyang dalawa niyang kamay. Dahil sa nangyari bigla na lamang tumulong muli ang kanyang mga luha. Sobrang sakit nang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Noon pa man ay alam na niyang hindi gusto ni Carter ng ice cream o kahit na anumang cake na matamis kaya siyang gumawa ng cake na yon mag-isa at sinadya niya itong tinabangan. Kaunti lang nilagay niyang gatas at talagang hindi matamis. Wala rin itong cream at pawang cake base lamang. Hindi malang nito ginustong sumubok tumikim ng kahit isang kagat lamang. Binuksan niya ang cake at mapait na ngumiti. Habang nakatitig dito, umupo siya ng maayos at malungkot na gumuhit ng pamilya ng 3 gamit ang kanyang kamay at pagkatapos ay bigla siyang ngumiti at tila ba isang baliw. Pagkalipas lamang ng ilang sandali ay bigla na lamang niyang inabot ang cake at kumagat dito. Binaba niyang kanyang ulo sa cake at hindi na niya naisip kung anong itsura niya habang kumakain ng cake at kinain niya ito sa ubod ng kanyang makakaya kahit na mukha na siyang baliw. Napakalaki ng cake na yon kung tutuusin at hindi niya akalaing makakalahati niya ito at sa puntong iyon ay bigla siyang nakaramdam ng tila ba masusuka siya. Kaya binitawan niya ito tumakbo sa banyo upang subuka. Pagkatapos niyang magsuka ay pinulot niya ulit ang cake at nagsimula na namang kumain. Hindi niya napigilang hindi mapaiyak. Kumakain siya habang umiiyak. Ang alat at lasa ng cake ay naghalo na at hindi na niya mawari kung anong lasa na kinakain niya dahil ang alam lang niya
ay kailangan niyang ubusin ng cake. Hindi siya nakontento hanggang hindi niya naubos ng buong cake. Ngunit pagkatapos siya nagsukat ng taes sa banyo dahil ang kanyang tiyan ay sumakit at dumagdag ang pagkahilo at panghihina ng kanyang katawan. Walang sino man sa mundo bukod sa kanyang inang nakakaalam na siya ay allergic sa mga itlog kaya tuwing birthday niya ay lagi lang siyang kumakain ng cream at hindi cake. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi lang basta cake ang kinain niya dahil buong cake iyon. Sinabi niya sa kanyang sarili na yun ang huling araw na magiging tanga siya at magiging baliw para kay Carter. Pagkatapos niyang magsukay napaluhan na lamang siya pero hindi siya marinig ng ibang tao at tinakpan niyang kanyang labi. Gamit ang kanyang mga kamay upang walang lumabas mula sa kanyang bibig na kahit anumang ingay. Baby, pasensya ka na. Hindi napigilan ni mommy si daddy. Bulong niya dito na tila ba naririnig siya nito. Hindi mahal ni daddy si mommy dahil may mahal siyang iba. Pero umaasa si mommy na magkakaayos pa kami ng daddy mo. Pero hindi naman ako pwedeng maging makasarili anak. Napasinghot siya. Anak, kailangan mo maging malakas. Kaya kang palakahin ni mommy na mag-isa. Sabi niya rito at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Nagitla siya na bigla na lamang nagring ang kanyang cellphone. Kaya bigla na lamang siyang lumabas mula sa banyo at mabilis na pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim upang maging kalmadong ang pakiramdam niya bago niya yung sinagot. Hello? Tahimik siya sumagot at pilit na pinakaswal ang kanyang tinig. Natanggap mo bang regalo ko? Nagustuhan mo ba? Excited na tanong nito sa kanya. Well, nagustuhan ko. Salamat. Pagsisinungaling niya kahit nasa totoo lang ay kapupulot niya lamang ng box at binuksan iyon. Isang kulay pulang mga hikaw ang nasa loob at hindi ang pinangako nitong Jasper na hikaw. Ano kayang naging problema sa regalo nito? Bagay na bagay sa'yo yan, lalo na't maputi ka. Sabi nito tilang sandaling hindi ito nagsalita. Akala nga niya'y pinatay na nitong tawag, ngunit bigla na lamang niya narinig mula sa tinig nito. Hindi na ako uuwi dyan ngayong gabi, sabi nito. Honey, sinabi mo na ba sa kanya? Halika na, nakahanda ng ating candlelight dinner. Sabi ng isang malambing na tinig sa background nito. Alam niya na kagad kung sino yon. Si Roxanne. Ingatan mo sarili mo, sabi ni Carter sa kanya't bago nito tuluyang ibaba ang telepono. Sige, salamat. Sagot niya rito kahit na hindi niya alam kung narinig ba siya nito. Kahit na mahina lamang ang tinig ni Roxanne sa background, ay rinig na rinig niyang binanggit nitong candlelight dinner. Sa kanilang ikalawang anibersaryo ay nakipag-candlelight dinner ito sa iba. Napakasaklap ng kalagayan niya. Kung tutuusin dahil totoo ngang nagbalik ng babaeng minahal nito kahit na napakahirap niyang paniwalaan ang bagay na yon. Pero yun ang totoo at ang katotohanan yun ang sumampal at gumising sa kanya sa ginawa niyang pantasya niya. Wala na siyang kailangang sabihin pa. Dahil sa loob ng 2 taon ay wala pa rin siyang panama kay Roxanne. Bakit nga ba kasi iniisip niya na pipiliin siya ni Carter? Kapag sinabi niya ritong buntis siya, bigla siyang nakaramdam ng tuwa dahil sa hindi niya sinabi ritong tungkol sa pagbubuntis niya. Kung hindi na pinahiya pa niya siguro sarili niya sa harap nito. Magmumukha lang siguro siyang katawa-tawa. Ngunit ganun pa man, hindi niya pa rin maiwasan hindi ang makaramdam ng kirot sa puso niya. Ilang beses siyang huminga ng malalim upang kalmahin ang kanyang sarili. Ngayong nakikita na niya na wala na talagang pag-asa ang kanilang pagsasama ay wala siyang ibang gagawin kundi ang tanggapin na lamang ang katotohanan. Pagkatapos mag-isip ng kung ano-ano ay napagdesisyonan na lamang niyang maligo upang kahit papaano mahimasmasan siya bago siya matulog. Pagkatapos nga niyang maligo ay nahiga siya sa kama. Pagkaraan ng ilang sandali nagpaikot-ikot siya doon. Gusto na niyang matulog upang kahit papaano ay magpahinga naman at hindi lang ang katawan niya kundi pating isip niya. Nang bigla na lamang nagring ang telepono. Sino na naman kayang tumatawag? Si Carter na naman kaya? Hindi niya napigilan tanungin sa isip niya. Si Carter, lasing na lasing siya at hindi namin mapigilan. Pumunta ka dito at iuwi mo siya. Tinig yun ni Tony. Biglang nagsalubong ang mga kilay ni Jocelyn na marinig ang sinabi ni Tommy. Hindi ba't sinabi nito sa kanya kanina na hindi to uuwi? At isa pa hindi ba't kasama nito si Roxanne kaya bakit na nakikipag-inuman kay Tommy? Nag-away kaya sila ni Roxanne? Balak na sana niyang magtanong muli na marinig niya ulit ang tinig ni Tommy. Medyo malapit ko na siyang iwanan dito. Pwede bang ipasundo mo na lang siya kung hindi mo siya masusundo? Sabi nito at mabilis na pinatay ang tawag kahit na hindi pa man siya nakakasagot dito. Mabilis niyang dinayal ulit ang number ni Tommy. Ngunit hindi na niya ito matawagan marahil na lobat ng cellphone ito.
Pinigilan niya ang sariling makaramdam ng pagkatamad na bumangon at dali-dali siyang tumayo mula doon at nagpalit ng damit. Pagkatapos niyang magbihis, ay mabilis siyang bumba upang ayain ang kanilang driver na puntahan nila si Carter sa bar kung saan na madalas nagpupunta. Nang makarating siya doon ay tahimik ng buong paligid at mukhang nag-auyan ang lahat ng tao doon. Pagkapasok niya kagad niyang nakita itong nakahiga sa isang sofa kaya kagad niya itong nilapitan. Malayo pa lamang siya nakita niya na kaagad na nakatulog na ito sa labis na kalasingan. At habang nakapikit ito hindi niya pa rin maiwasang hindi mapatitig sa gwapong mukha nito. Nakatulad pa rin nung una ayaw nitong makita. Nakahiga ito habang ang mga paa ay nakakrossed. Maging sa pagtulog nito yung mukha pa rin nung kagalang-galang kahit na sobrang lasing na lasing ito. Nang makalapit siya dito pinigilan niya sariling hindi maduwal dahil sa amoy ng alak. Bigla niya tuloy naisip na baka yun ay dahil sa paglilihi niya. Kaagad namang lumapit sa kanila si Tommy. Agad niya itong nilingon. Bakit lasing na lasing siya? Ang sabi niyo sa akin hindi siya uuwit, narinig ko sa telepono na may kausap sila ni Roxanne na magka-candlelight dinner silang dalawa. Sabi niya dito at binalik muli ang tingin kay Carter. Ganyan talagang nagagawa ng pagmamahal. Alam mo ba yun? Makahulog ang tanong ito sa kanya nang muli niyang kinalingon dito. Alam mo may balak siyang makipag-date kay Roxanne pero hindi mo malang siya pinigilan at hinayaan mo na lang siya. Hindi ka malang tumutol. Dagdag pa nito. Napakuyom kamay ni Jocelyn sa kanyang narinig. Wala siya sa lugar para pigilan ito sa ikakasaya nito at isa pa'y bakit niya ito pipigilan. Susunod ba ito sa kanya kapag sinabi niyang hindi pwede? Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay mihinahong sumagot. Nag-usap na kami tungkol sa paghihiwalay namin. Wala pang divorce certificate pero dahil nag-usap na kami, malayo na siyang gawin ng lahat ng gusto niya. Wala na akong karapatang pakialaman pang mga desisyon at gusto niya. What? Tanong nito. Nilingon siya nito. Masyado ka namang mapagbigay, Jocelyn. Sabi nito na may halong panunuyang tinig. Jocelyn, may konsensya ka pa ba? Hindi mo ba naisip kung paano kanya tinrato at pinakisamahan sa loob ng 2 taon? Wala ka bang pinanghahawakan man lang? Hindi ka lang man ba nanghihinayang sa pinagsamahan niyo? Sunod-sunod na tanong nito ngunit hindi niya nagawang sumagot. Kapag sinabi niya maghiwalay kayo, makikipaghiwalay ka na kagad. Hindi ka man lang tumutulo kumontra man lang sa sinabi niya. Hindi mo man lang ba siya pipigilang makipaghiwalay sa'yo? Dagdag pa nito. Nagtatakang napatingin sa kanya si Jocelyn, naguguluhan. Naalala ko pa noong pinakasalan ko siya ay ikaw ang unang-unang tumututol sa kasal namin. Pero ngayong nalaman mong maghihiwalay kami, nagagalit ka pa rin. Hindi ba dapat ay ikaw ang unang maging masaya dahil tuluyan na kami maghihiwalay? Tanong niya rito. Noon yun, iba na ngayon. Nung una, aaminin ko na hindi talaga kita gusto noon para kay Carter. Pero nung makilala kita'y nag-ibang pagtingin ko sa'yo. Isa pa'y kasal na kayo. Ang kasal ay dapat yung pahalagahan dahil hindi naman isang larong pagpapakasal. At isa pa, binitin itong sinasabi at nagpatuloy. Mas bagay ka pa rin naman para kay Carter kaysa sa Roxanne na yon. Makahulog ang sabi nito sa kanya bago siya nito tinalikuran. Hindi na niya nagawang magsalita pa o ni sumagot man lang dito. Naipilig na lamang niyang kanyang ulit mabilis na tumalikod din doon upang tawagin na lamang niya ang driver. Kailangan na niyang maiuwi ang kanyang asawa. Mabilis niya namang natawag ang driver at pagkatapos tinulungan siya nitong alalayan si Carter patungo sa kotse. Habang nasa sasakyan ay hindi lubusang maisip ni Jocelyn ang dahilan kung bakit ito naglasing kaya muli na naman siyang napahugot ng malalim na buntong hininga. Ilang sandali pa ngayon nakarating na rin sila sa wakas sa kanilang bahay at pinagbuksan sila ng pinto ng driver. Katulad kanina, tinulungan na naman siya nitong alalayan si Carter pababa ng sasakyan. Dahil kung mag-isa lamang siya, alam niyang hindi niya makakaya. Lalo pat mas mabigat ito sa kanya. Pagkababa nila ng sasakyan ay mabilis niyang nilagay ang braso ni Carter sa kanyang balikat at inalalayan itong maglakad ngunit. Nang magangat siya ng kanyang mata ay nabigla siya sa lalaking nasa harap nilang mga oras na yon walang iba kundi ang daddy ni Carter. Si Armand de la Rosa. Dad, kanina ka pa ba? Halos nautal na tanong niya dito at pilit na binabalanse ang kanyang timbang. Nakita niya kung paano nito tinignan si Carter na nasa tabi niya. Lasing na lasing, hindi malang marunong magkontrol ng sarili. Napapailing na sabi nito at baka sa mukha nitong pagkadismaya. Dad, hindi naman siya araw-araw na ganito. Nag-inom lang naman siya dahil kasama namin ang mga kaibigan namin. Para sa selebrasyon ng 2nd taong anibersaryo namin. At kaya siya nalasing ng sobra dahil ang mga shot na para sana sa akin ay siyang uminom. Paliwanag niya rito. Mabuti na lamang at mukhang nakumbinsi niya ito sa kanyang paliwanag. Ganun ba? Sabi nito at pagkatapos naglakad to palapit sa kanya at inabot ang isang box. Kaya ako nagpunta rito para ibigay yan sa'yo. Regalo namin ni Papa sa'yo para sa anibersaryo nyo.
May ginawa pa kasi ako kaya ngayon ko lang nadala yan. Sana magustuhan mo. Wala akong ibang hiling ko hindi sana'y maging matatag ang pagsasama niyong dalawa. Mahabang sabi nito, agad naman niyang inabot ang box. Salamat po't pakisabi din po kay Lolo na salamat. Sabi niya't hindi niya maiwasang hindi maantig ang puso. Dahil nag-effort pa talagang mga to para bigyan siya ng regalo. Ayaw mo bang buksan at tingnan? Tanong nito sa kanya ngunit umiling siya at mabilis na ngumiti. Kahit na anuman ang laman nito basta galing sa inyo Lolo. Ay magugustuhan ko po. Nakangiting sabi niya rito. Napangiti naman ito't napailing dahil sa sinabi niya. Isa ka mabuting bata at napakasimple. Higit sa lahat ay napakabait. Puro nito sa kanyang pagkaraan ng ilang sandali dumako kay Carter ang mga mata nito. Kung sinasaktan ka niya, huwag kang matakot na sabihin sa akin o kay Papa. Dahil hindi namin siya kakampihan. Salamat po Dad, tatandaan ko pong sinabi niyo. Sabi niya rito't ngumiti. Oo siya, yun lang at aalis na ako. Gabi na rin naman. Magpahinga ka na, aalis na muna ako. Paalam nito sa kanya. Agad niyang sinenyasan si Jocelyn ang kanilang driver upang ito na muna umalali kay Carter at pasok sa loob. Dad, ayaw niyo po ba munang pumasok sa loob? Tanong niya sa ama ni Carter na pailing ito. Hindi na, kailangan mo muna siyang asikasuhin at kapag natapos mo na siyang asikasuhin ay matulog ka na rin. Sabi dito at pagkatapos ay tinanguan siya. Nag-umpisa na itong maglakad paalis sa harap niya. Mag-ingat po kayo sa daan, sabi na lamang niya. Pagkaalis dito ay kaagad siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay at umakyat sa kanilang silid. Kung saan naroon na si Carter at nabutan niya itong nakahiga sa kanilang kama. Dahil nga hindi pwedeng hindi ito maligoy dahil sa sobrang kalasingan nito ay kinailangan niya itong liguan. Binaba niyang hawak niya back sa kama at mabilis na hinawakan ng mga braso nito upang itayo. Medyo nahirapan pa siyang ibangon ito dahil may kabigatan. Mabuti na lang at naibangon niya ito at naalalayan patungo sa banyo. Pinaupo niya na muna sa sahig at mabilis na sinindi ang gripo para mapuno ang bathtub. Lumabas na muna siya pagkatapos upang kumuha ng towel at pagbalik niya naabutan siya nakahiga na ito sa sahig. Wala siyang nagawa kung hindi ang mapailing na lang dahil sa likod ng kagalang-galang nitong anyo inaabot rin pala nito. Ang katulad ng itsura. Nito ng mga oras na yon, lumuhod siya upang gisingin to. Carter, bumangon ka dyan at nang maligo ka. Niyugyug niya ito para magising. Hoy, gumising ka na dyan, hindi ito sumagot. Napabuntong hininga siya. Kung ayaw mong gumising at bumangon dyan ngayon, bahala ka dyan. Sabi niya, manigas ka dyan sa sahig. At mabuti na lang dahil nakinig to sa kanya hirap na bumangon dahil sa sobrang kalasingan. Dahil nga, hindi rin naman ito kayang maligong mag-isa'y tinulungan na lamang niya itong maligo. Hindi niya maiwasang hindi mapapikit ng maamoy niya ang gel na sabon na siya. Mismong pumili. Amoy gatas at amoy mayaman talaga. Ngunit habang pinapaliguan niya ito'y ilang beses din siyang nasuka. Hindi na niya tinagalan pang pagpapaligo dito at mabilis na sinuotan ng roba. Hindi na niya alam kung kaya niya pang bihisan ito dahil ramdam na niyang pagod niya. Inihiga na lamang niya ito basta sa kama. Dahil nga tapos na niyang maasikaso ito'y naisip niya na yon na sigurong tamang oras para magpahinga na siya. Handa na sana siyang umalis nang bigla na lamang siyang nagulat dahil niyakap siya ni Carter mula sa kanyang likod. Huwag kang umalis, dito ka na muna matulog sa tabi ko. Mahinang bulong nito at hindi niya naiwasang hindi makaramdam ng tila isang palad na mainit na humahaplos sa kanyang puso dahil sa pakiusap nito sa kanya. Bumilis din ang tibok ng puso niya ng mga oras na yon. Ang nararamdaman niyang pagbilis ng tibok ng puso niya ay katulad lang din noong una niyang masilayan ang kagwapuhan nito. Palagi itong mukhang seryoso ngunit madalang lang itong maglambing kaya hindi na niya pinigilan pa. O ni makipagtalo man lang dito at nagpaubayan na lamang siya. Ilang araw na lang naman ay maghihiwalay na sila. Kung bukas na sila maghihiwalay, ibig sabihin na ito ng huling pagkakataong makakatabi niya ito sa pagtulog. Hahayaan niya na lang munang makatabi ito sa huling pagkakataon upang kahit na papano'y masayang huling sandali nilang magkasama. Sige, kung yun ang gusto mo. Mahinang tugon niya dito at pagkatapos ay sumampa na rin sa kama. Dinampot niya ang kumot at kinumutan niya silang dalawa hanggang sa dibdib. Humarap siya rito at pagkatapos ay tinitigan ng kilay, ilong at labi nito. Ilang araw na lang hindi na niya makikita pang mukha nito. Mabuti na lang at ito mismong humiling sa kanyang tumabi siya sa pagtulog nito. Siniksik niya sarili niya rito kung saan ito otomatiko namang pumulupot ang kamay nito sa kanya. Nagising si Jocelyn dahil sa vibration ng kanyang cellphone. Nakapikit pa siya habang hinahanap niyang kanyang cellphone at mabuti na lang at nahanap niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Inaantok pa siya dahil halos hindi siya nakatulog ng maayos. Sinagot niya ito at pagkatapos nilagay ito sa kanyang tenga. Hello? Jocelyn?
Natigilan siya at mabilis na napamulit ng kanyang mga mata nang marinig niyang tinig ng babae sa kabilang linya. Boses yun ni Roxanne at hindi siya pwedeng magkamali sa kanyang narinig. Napatingin siya sa hawak niyang cellphone at hindi pala sa kanya yung kundi kay Carter. At hindi niya sinasadyang makuha ito at masagot ang tawag na para sana kay Carter. Dahil sa kanyang gulat ay mabilis siyang napabangon nang wala sa oras at umupo sa kama. Agad niyang niyugyug si Carter na sa kanyang tabit na tutulog pa. Umungol ito at pagkatapos ay dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Hinahanap ka ni Roxanne. Sabi niya sabay abot niya ng cellphone rito. Mabilis na bumangon si Carter nang marinig niya sinabi nito agad na kinuha mula sa kanyang cellphone. Umalis ito sa kama at pagkatapos lumapit sa bintana at hinawi ang kortina. Nanatili siyang nakahiga sa kama at pinanood lamang ito. Ilang minuto itong nakipag-usap kay Roxanne at medyo malayo si Carter sa kanya, kaya hindi niya marinig ang pinag-usapan ng mga ito. Tanging ekspresyon lamang nitong kanyang nakikita. Pagkatapos nitong tapusin ang tawag lumapit sa kanya si Carter. Tinignan niya ito na nakataas ang kilay. Hindi ko sinasadyang masagot ang tawag ni Roxanne. Hindi ba siya nagalit? Tanong niya rito. Hindi naman, ipinaliwanag ko sa kanya kung bakit. Huminto ito at pagkatapos ay sumulyap sa kanya. At sinabi ko na mag-asawa tayo kaya normal lang na iisang kama tayo matulog. Sabi nito. Yeah, sarkastiko sagot niya at pagkatapos ay tumango na lamang. Nangakmang tatayo na sana siya mula sa kamay bigla na lamang lumapit sa kanya si Carter at napatitig sa kanyang mukha. Anong nangyari sa mukha mo? Nakakunot ang noon tanong nito kaya dali-dali siyang tumayot na tatakbong nagtungo sa harap ng salamin upang tignan ang kanyang mukha. Nakita niyang mapupulang butlik sa kanyang mukha at hindi lang sa kanyang mukha, kundi maging sa kanyang braso, binti at sa buong katawan niya. Nasisiguro niyang dahil yun sa allergy niya sa mga itlog na nasa cake kahapon na kinain niya. May allergy kasi ako at uminom na ako ng gamot kahapon. Ilang araw lang at gagaling din ito kagad, sabi niya rito. Okay ka lang ba talaga? Tanong nitong muli sa kanya. Magbibihis na ako at kakapalan ko na lang ang makeup ko para hindi mapansin ng mga to. Kailangan na nating pumunta kay Lolo para sabihin sa kanyang tungkol sa paghihiwalay natin. Sabi niya rito dahil alam niya namang hindi na ito makapaghintay na makapag-file sila ng divorce. Dahil alam niya rin naman na wala ng pag-asa pang magbagong isip nito ay hindi niya sinisiksik pang sarili niya dito. Dahil alam niya na magpumukha lang siyang kawawa. Kahit papano ay gusto niya naman nabigyan pa rin ng katiting na dignidad ang kanyang sarili kahit papano. Hindi na muna tayo pupunta doon at pumunta ka na muna sa ospital para ma-check up ka. Sabi nito sa kanya na bahagya niyang kinagulat. Sinabi mo na kay Lolo? Tanong niya rito kinailing naman ito. Tumitig ito sa kanya. Hindi magandang lagay ni Lolo ngayon sa isang linggo'y gaganapin ng ika-80 kaarawan niya. Bumuntong hininga to. Una pa lang ay alam mo nang gustong-gusto ka ni Lolo at natitiyak ko na kapag sinabi mo ngayon ang tungkol sa paghihiwalay natin, ay tsak na hindi to magiging masaya sa kaarawan nito. Hintayin na lang natin na matapos ang kanyang kaarawan pagkatapos ay saka natin to banggitin sa kanya. Mahabang sabi nitong kinatango niya. Sige, sagot niya dahil kung isipin ay tama naman talaga to. Sa lahat ng miyembro ng pamilya niyo, ay siya lang ang pinakamagandang pakikitungo sa akin. Gusto ko rin naman na maging masaya siya sa kanyang kaarawan, sabi niya. Biglang napakunot ang noo ni Carter sa sinabi niya. Ibig sabihin masama ang pakikitungo ko sa'yo? Tanong nito. Hindi siya sumagot. Pagkamatay ng kanyang ina ay ang lolo ni Carter ang dadala sa kanya sa pamilya de la Rosa at buong puso siyang tinanggap at tinuring ni isang tunay na apo. Kung hindi siya dinala nito doon, ay hindi niya alam kung anong buhay niya ngayon. Nagbuga siya ng hangin. Huwag kang mag-alala, pagkatapos lang ng birthday ni Lolo, isasabihin ko na sa kanyang paghihiwalay natin. Sabi niya dahil baka mamay isipin itong ginagamit niyang kaarawan ng lolo nito para hindi sila kagad makapaghiwalay. Mukhang mas tatat ka pang hiwalayan ako kaysa sa akin ha. Sabi nito na nakatawa. Naiinip ka na ba na makitang muli ang taong pinakamamahal mo? Tanong nito na kinairap niya lang at pinili na lamang hindi sagutin ito tumayo sa kama at umalis doon. Samantalang naiiwan naman si Carter doon na nakasunod lang ang tingin sa kanya habang hindi mawari kung ano bang nararamdaman niya dahil bahagya siyang nakaramdam ng tila ba pagkurot sa puso niya. Pagkatapos lang nilang mag-almusal ay kaagad na siyang inayin ni Carter na pumunta sa ospital at hindi niya nagawang tanggihan ito dahil sa pilitan siya nitong pinagbihes. Pagkarating nila sa ospital ay kaagad siyang dinala nito sa opisina ng isang doktor. Nakaupo siya sa harap ng doktor habang si Carter naman ay nakatayo sa kanyang tabi. Akala niya maghihintay na lamang ito sa labas ngunit sinamahan talaga siya nito hanggang sa loob at hindi niya maiwasang hindi kabahan. Alam mo ba kung ano-anong dahilan ng allergy mo? Tanong ng doktor sa kanya. Alam ko po, sagot niya dito. Alam mo naman pala pero bakit kinain mo pa rin?
Dapat hindi mo nalang kinain dahil ikaw rin naman ang mahihirapan. Napabuntong hininga. Uminom ka na ba ng gamot? Biglang tanong nito sa kanya. Medyo nag-alangan pa siya na sagutin ito ng mga oras na yon dahil alam niyang nakikinig si Carter ngunit wala siyang pagpipilian. Kung hindi ang magsabi dito ng totoo. Umiling siya at sabing-sabing. Hindi pa po. Muli ito napabuntong hininga. Bibigyan na muna kita ng gamot na pwede mong inumin sa bahay niyo. At para makita kung epektibo ba ito sa'yo, kung sakaling walang pagbabago sa mga butlig mo'y bumalik ka kagad dito para ma-inject na lang. Sabi nito't pagkatapos ay tumayo na upang kumuha ng gamot. Samantalang siya naman ay palihim na napahawak sa kanyang tiyan. Hindi niya maiwasan na hindi mag-alala sa gamot na ibibigay nito sa kanya dahil kailangan niya itong inumin. At hindi niya alam kung may magiging epekto ba ito sa kanyang dinadala. Ngunit dahil nga nakatayo lamang sa kanyang tabi si Carter ay hindi siya pwedeng magtanong sa doktor dahil tiyak na maririnig siya nito. Napakagatlabi na lang siya at mukhang hindi na siya makakapagtanong pa ng bigla na lamang nag-ring ang cellphone ni Carter at hindi niya naiwasang hindi makahinga ng maluwag. Dali-daling lumabas si Carter mula sa opisina ng doktor para sagutin ang tawag. Mabilis siyang nagtanong sa doktor. Dok, ano kasi, buntis ako. Safe ba na inumin ko mga gamot na ibibigay mo sa akin? Napakunot ang noong tanong nito at muling tumayo. Papalitan ko tong gamot at sa halip na inumin mo ibibigyan na lang kita ng pangpahid. Sabi nito't muling naglakad pa alis sa harap niya. Pasensya na po, tanging nasabi na lamang niya. Pagkaalis ng doktor ayun naman na eksaktong pagpasok sa loob ni Carter. Baka sa mukha nitong galit kaya napalok na lamang siya. Malamig na tumingin to sa kanya. Marunong ka na palang magsinungaling ngayon, Jocelyn. Malamig na sabi nito sa kanya. Alam niya na kaagad kung ano ang tinutukoy nito. Ang pagsisinungaling niya tungkol sa pag-inom niya ng gamot. Mabilis siyang nag-iwas ang tingin dito at napayuko dahil alam niyang mali talaga siya. Pasensya na, hindi ko intensyon na magsinungaling sa'yo, sabi niya. Oh talaga? Tanong nito na may halong panunoy at hindi pinili na lamang yung hindi sagutin to. Malapit na tayong maghiwalay at pagkatapos magkanya-kanya na tayo at babalik sa mga dati nating buhay. Sapat nang binigay mo sa akin problema sa 2 taon at huwag mo nang dagdagan pa. Malamig na sabi nitong kinainit ng ulo niya. Sa tingin mo, ikaw lang ba may problema? Balik na tanong niya dito. Hindi niya na naiwasang hindi itaas ng bahagi ang kanyang boses, uminit ang kanyang ulo dahil sa sinabi nito at biglang umasim ang kanyang mukha. Dahil sa sinabi nito ay napatunayan niya na isa lamang siyang papigat at problema sa buhay nito sa nakalipas na 2 taon. Magawa pa kayang aminin ni Jocelyn ang tungkol sa pagdadalang tao niya sa anak nila ni Carter? Matanggap naman kaya ito ni Carter sakaling malaman ng tungkol sa pagbubuntis ni Jocelyn? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.